Okay, let's go. Manifesting good weather and safe ride. Tayo ay magdi-deliver ng gulong. Kita nyo naman yung nakakabit kanina kay Stena. Meron tayong dalawang gulong na i-deliver. Very worth it etong pag-deliver natin ito kahit na malayo. Medyo malayo-layo pa ng biyahe natin. Tansya ko more or less 10 hours. I just hope na wala tayong makasabay na nagka-counterflow. Magiging alerto ako doon. Bittersweet memories kasi ako sa mga yan. Lalo na gamit natin Honda CB150X. Sa mga hindi pa nakakaalam, last time na umuwi ako ng Bicol gamit yung gentong kasing motorcycle, na-aksidente ako. May nag-counterflow resulting sa pagkabali ng buto ko sa clavicle and then sa aking forearm. Kasi na-aksidente ako ng March, going 7 months na ang ating accident. Time check natin 2:46 ng madaling araw. Usually alas 4 ako nagte-take off dito sa Kawit pero since nung nalimpungatan ako ng mamandang alauna, di ko na tinulog kaya direkta ko na. Kapag full tank na rin pala tayo, 7 kilometers lang tinatakbo after ma-full tank. Yung bike natin is meron 12 liters kaya tingnan natin kung hanggang saan naabutin yung full tank na ito. Dyan guys, since madilim pa ang biyahe, update ko na lang kayo kung saan man ako mapadpad, okay? A few moments later. May sumemplang guys. Ayos lang kayo boss? Ayos lang kayo? Ingat na lang susunod. Nangyari sa'yo kuya? Lasing siguro. Nasa stoplight kasi ako, tapos naghihintay mag-go. Galing sila sa left, kung may pinanggalingan silang kanto. Nung pakaliwa na sila, o nung paliko na, bigla sila bumagsak. Nahulog sa gutter. Doon lang din ako nag-record ng camera. Lasing siguro. Kamali siguro sila ng tansya. Don't drink and drive, kumbaga, para iwas aksidente. Tulad na sila kuya, buti na lang, nagano lang sila, nahulog lang sa kanal. Kasi ang worst niyan, what if makasagasa sila or masagasaan sila? Good thing, ganun lang nangyari. Self-accident. Don't drink and drive, guys. Drink moderately, kumbaga. Anyway, dito pa lang tayo sa may silang going to Tagaytay. Time check 3:16 AM. Tingnan na natin ano mga susunod na mangyayari. Sana wala na sumemplang sa harapan ko. Wala na tayo makita aksidente. 1 hour later. Guys, quick update. Dito na ako Candelaria. May mga lubak dyan sa gitna, pero binasic ng bike na to. Ito yung reason kung bakit itong bike ang binili ko napaka-basic ng lubak, di ko maramdaman unless may parang patchy talaga na mataas. Pero yung mga ganyang klaseng lubak dadaanan lang ng bike na to. Dito tayo sa gitna. Ayun binasic. Unlike sa ibang bike na nagamit ko, ramdam na ramdam yung ganyang klaseng lubak. Kaya good choice talaga itong CB150X, especially kung mahilig kayo mag long ride. Unpredictable ng kalsada kasi hindi nyo masyado mararamdaman yung lubak. Actually, ang plano ko talaga ADB 160 kasi nga scooter, may compartment, madaling gamitin. Pero hindi ko talaga ma-let go yung suspension na itong bike na to. Suspension ang pinaka nagustuhan ko sa bike na to na binibasic lang yung mga lubak. Syempre, sabay na natin dyan yung fuel economy, malaking gas tank, stability ng bike, and comfort. Kaya good choice talaga for me itong CB150X. Magpa-bypass road ba ako? Maraming kasabay na truck sa bayan ng Candelaria. Siguro tansya ko mga around alas 6 ng umaga. Nasa may pagbilaw na tayo. Kasi oras na ngayon is 4:42. So mag-alas 5 na ng madaling araw. Kaya possible mga alas 6 nasa may pagbilaw na tayo. Doon na tayo abutin ng liwanag. 15 minutes later. Yo, quick update. Doon na ako sa pagbilaw. Akala ko abutan na ako ng liwanag dito. Alas 5 pa lang. Napabilis yata biyahe ko. I expect ko mga 5:30 nandito na ako, mga ganyan. Hindi ko akalain na alas 5 pa lang pala. Possible, dumaan tayo na pagbilaw ng madilim pa. Baka abutan tayo ng liwanag bandang Gumaka na siguro. Although pasikat na rin naman yung araw. Nakikita ko na. Talaga gamitin. Pasensya na guys kung binibito ko ng binibito tong bike na to Alam nyo naman ako, kilala nyo naman ako, diba, na mareklamo sa suspension, mareklamo sa matagtag, ganyan. Pero iba kasi talaga tong bike na to. Hindi na ako natatakot, kumbaga. Unlike nung mga gamit ko, yung NMAX, yung Aerox. Parang kada dadaan ako sa lubak,
ine-expect ko masakit ang katawan ko, which is yun naman talaga nangyayari. Instead na yung motor ang mag-absorb ng shock or ng lubak, nangyayari pati katawan ko ina-absorb sa mga scooter na nagamit ko. Compare dito sa bike na to, na pag dumaan ako sa lubak, wala akong maramdaman. Naglalaro yung suspension, umaalog, pero yung tipong makakaramdam ng sakit, makakaramdam ng pagod or what, lalo na ngayon na meron bakal ang aking kamay tsaka balikat, na tipong dati every time na napapadaan sa lubak sumasakit din. Ngayon, since yung bike na nag-absorb ng shock, walang sakit. Pang long ride talaga or vehicle ride, isa tong bike na to sa mare-recommend ko talaga. And I hope makasali rin tayo sa endurance kapag long ride tayo sa iba pang lugar, ganyan, para mas ma-utilize natin tong motorcycle na to. Kasi yun nga, since this is an adventure bike, hindi siya practical gamitin sa mga yan, tulad ng city riding. Kaya pag may mga short rides ako or city riding, yung Raider ang gagamitin ko. Pero pag ito, long ride, ganyan, since meron tayo adventure bike, ito ang gagamitin natin. Pero depende, tingnan na lang natin, kung anong motorcycle ang magagamit natin when it comes to long ride. May mga gagamitin pa rin akong bike, gagamitin ko for long ride purposes. Pero syempre, at least, ang importante, meron na tayong dedicated bike for long ride. Yung speed niya, hindi naman na ganun ka-importante sa akin. Ang importante, hindi ganun kalaking factor yung top speed. Kahit mga small bikes, kayang unahan tong bike ko tulad ng Raider, Sniper, Winner X, yan. Kayang abutan tong motor ko na to. Kasi hindi naman ganun kataas talaga ang top speed nito. Pero, ang pinaka-habol ko rin kasi dito, when it comes to engine, is yung mabilis niyang ma-reach yung certain speed. Tapos yun nga, so pagdating sa low RPM, smooth lang siya. Hindi siya yung parang gigil na gigil, kumbaga. Kasi pagdating talaga sa long ride, di naman talaga importante sa akin ang top speed. Ang importante sa akin, yung mabilis niya makuha yung certain speed. Kasi once na nakuha ko na yung certain speed, ipapace ko na lang yun. Pacing ko na lang yun, mag-stay na lang ako dun. For example, nakuha na yung 80, nakuha na yung 100, yan, stay na ako dun. Hindi na ako yung parang bibilisan ko pa, di ko na yung parang iarurot ko pa, ganyan. Once na na-reach ko na yung certain speed, yung certain pace na kailangan ko, hanggang dun lang ako. Hindi ko na iarurot pa, kumbaga. But yan, dyan na tayo sa Pagbilao. At madilim pa, basa rin na kalsada. So, hinay-hinay muna tayo. Masyado pa lang maaga yung take off ko. Usually kasi kapag umuwi ako ng Bicol, alas 4 ako nagte-take off ng Kawit. Dumadating ako dito sa Pagbilao mga around alas 8, alas 7, ganyan. Ngayon, alas 5 pa lang. Medyo napabilis yung biyahe natin. But anyway, balibalita na lang ulit guys sa mga susunod na mangyayari, okay? 346 minutes later. Good morning everyone! Time check, 5:54 AM. Andito na tayo sa Going to Gumaca. Woo! Sana magtuloy-tuloy ang magandang weather para di na tayo magkapote. Good mood ako ngayon kasi basta wala mag-counterflow. Walang sumalubong sa atin. Ang dami na pwedeng sumalubong, ba't nagka-counterflow pa? Ayun, sa makauwi tayo ng Ginubatan Albay. Wala sana mag-counterflow. At kung ano pa natin may experience na berya or what. Kaya, uy, ang ganda. Good morning. Hi, good morning, good morning, good morning. Anyway, approaching na tayo ng Gumaca. Time check, 6:02. Meron pa tayong 3 bars. Tapos 208 kilometers na tinatakbo natin. Pag nag-blink ng ating fuel gauge, meron pa yung almost 2 liters pa na gas. So kung average fuel consumption natin is 40 kilometers, pwede pa natin paabutin yan ng mga around 60 or sabihin natin 70, ganyan, just to be safe lang. Tingnan natin kung hanggang saan naabutin na ito. Ngayon, nandito na tayo sa Plaridel, Quezon. So bali-balita na lang ulit sa mga susunod na mangyayari guys, okay? Approaching Calawag na ako guys, bayan ng Calawag. Quick update lang din. Mula dyan sa may Gumaca, usually kasi talaga pag lagpas ko ng bypass ng Gumaca, going to Lopez, totoo lang malubak. Sample na lang itong dinadaanan natin. Pero since this is an adventure bike, halos walang maramdaman na tagtag kung tutusin. Ganun pa man, ang i-update ko sa inyo is yung condition ng aking katawan ngayon. Ngawet, ngalay, something, strains or what, wala ako nararamdaman. Maliban sa kumikirot yung aking clavicle tsaka itong aking forearm.
Kumikirot siya kasi hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa panahon, gawa ng malamig. And may mga nagtatanong din kasi sa akin kung kumikirot daw ba tuwing malamig. Itong aking clavicle, itong bakal sa aking katawan. Sagot ko sa kanila, hindi naman. Hindi naman madalas talaga akong tutusin. Hindi siya madalas sumakit, hindi siya madalas kumirot. Pero once na naramdaman ko, parang ang feeling niya is may tumutusok na matulis. Yan, parang ganun ang pakiramdam. Tapos hindi naman siya yung parang tatagal. Katagalan, mawawala rin yung feeling, mawawala rin yung sensation, lalo na kapag uminit. And madalas sumakit sa akin itong clavicle ko. Pero itong forearm ko, halos wala akong maramdaman, maliban dun sa buto na nakalabas. Pero yung parang feeling na may tumutusok or what, wala naman. Itong clavicle lang talaga meron. Ayan, ngayon wala na, hindi ko na ulit nararamdaman. Anyway, may ginagawa pa ng kalsada dito, kaya traffic. And for sure, sa mga uuwi ng Bicol ngayon long weekend, expect na matraffic ngayon dahil sa ginagawang kalsada. Kaya ayun, doble ang pasensya kasi may mga ginagawang kalsada. Anyway, time check natin, 7 AM, approaching bayan ng Calawag. Pagdating natin ng Calawag, may gateway to Bicolandia, picture lang tayo doon. So, gusto ko lang i-recreate yung post ko nung last year na sabi ko, gusto ko magkaroon ng adventure bike. And ngayon, natupad na siya. So yun, update ko na lang kayo kapag nasa may gateway na tayo, okay? A few minutes later. So yun guys, approaching na tayo ng Tagkawayan. Time check, 7:26 AM na. So almost 5 hours na tayo bumabiyahe. Doon na ako kalakisyo magpapahinga, doon na ako kalakisyo magbe-breakfast, magbe-brunch, ganyan. Sa ngayon, meron pa tayong 2 bars, tapos 286 kilometers na ang tinatakbo. Hindi ko alam kung ilang kilometers pa ang abutin na itong 2 bars natin. Pero once na nag-blink na siya, after 50 kilometers, yan, pagas tayo. Then tara, approaching na tayo ng Tagkawayan. Iwasan ko pa rin mga lubak dito syempre. Pero yung mga lubak, hindi naman gano'n kalalaki yung butas or kalalim ang butas. Dadaan-daanan lang natin yun. Malayo-layo pa itong biyahe natin guys. Stay update na lang, okay? Medyo nakakaramdam din ako ng antok. Parang kasi ako dumuduyan sa bike. Kailangan ko ng pampagising. Parang kasi dinuduyan ng bike eh. Usually nagigising ako dito sa Tagkawayan kasi nga matagtag, malubak, ganyan. Ngayon inaantok ako. Puro motor yung nag-absorb na suspension ng shock. Nakakantok yung lubak. Hindi na siya masakit eh. Nakakantok na eh. Pero dire-diretso ko na to. Ano sa bakarne na si Pokot. Ayan guys, bali-balita ulit. Yo guys, quick update. Nandito na tayo sa Sipokot. Time check, 8:52. So mag-alas 9 na. Parang napabilis yata biyahe ko. Usually kasi kapag galing ako ng gateway to Bicolandia going to Sipokot, kinukuha ko siya ng almost 2 hours din. Ngayon parang less than 1 hour yung ano natin, biyahe natin. Alay, napakaganda kasi talagang suspension eh. Malubak, dinandaanan ko eh. Pero may mga times na nahuhulog ako sa malalim. Ngayon tingnan natin kung may bengkong ba yung mags natin. Teka lang, park muna tayo dito sa pinagpaparkingan ko. Bike check muna tayo. Kamusta naman yung mags? Wala naman sigurong bengkong sa rear. So far, ganun pa rin sa rear. Okay. So far, wala naman bengkong. Anyway, sa ngayon, nagbiblink na ang ating gas gauge. Biblink na siya after 391 kilometers. Mamaya mga around 340 or 440. Papagas tayo. Anyway, yun nga, dito na tayo sa Sipokot. Time check, alas 9. Hindi natin kung ilang oras tayo makakarating ng Ginubatan. Importante, safe tayo makarating doon. Sana wala na tayo makasalubong na nagka-counterflow. Ganun pa man guys, malayo-layo pa to. Mga 2 oras pa ang biyahe mula dito. Update ko na lang kayo kapag malapit na tayo doon. Grabe, gutom na ako. Nararamdaman ko na guys. Nararamdaman ko na, paubos na gas natin. Sinisinok na ang ating CB150X. Papagas na ako dito sa ano, Bicol Petroleum. Wala boss, 150. Ayun, napagpagas na tayo dito. Tuloy-tuloy na to hanggang Ginubatan. Kasi ayun, nakaka 450 kilometers na ako. But yun nga, andito na ako sa PD. Time check natin, alas 10. So, alang oras ang biyahe natin. Sabihin natin, umalis tayo ng alas 3 sa Kawit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha? Wait! Wait lang! Umalis tayo, sabihin natin alas 3. Alam ko kasi 2:45 tayo umalis sa ano eh, Kawit eh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Walang oras? Haters ng biyahe natin? Seryoso? Hindi ako makapaniwala, wait lang. Kung 2:45 tayo umalis sa Kawit, tapos nakarating tayo ng 11:45
sa Ginobatan, yan, papalo ng 9 hours. Pero kung tayo sa Ginobatan, ng alas 11, 8 hours natin binabiyahe. Ibig sabihin, nabilis na biyahe natin kung ganun. Well, tingnan na lang natin, no? Tingnan na lang natin kung anong oras tayo makakarating ng Ginobatan. Basta ngayon is 10:12 a.m. You get the idea. Seryoso? 8 hours? Wait, hindi ko lang makapaniwala. Hindi ko alam kung anong oras ako umalis ng Kawit. Pero pagkakatanda ko, 2:45. 2:45 a.m. O sabihin natin alas 3. O 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 hours ko kinuha. Lintik. Kaya tayo mababash na ito eh. Kaya tayo sasabihin na kaya ka na aksidente ka, bilis mong matakbo. But anyway guys, nandito na ako Ginobatan. Picturean natin 8 hours natin kinuha Kawit Cavite to Ginobatan Albay using CB150X after 517 kilometers. Can't believe it. Na-expect ko mga 10 hours, 11 hours ang biyahe natin, ganyan. So yun guys, nandito na tayo sa Ginobatan after 8 hours na biyahe. Solid bike. Sure. Anong masabi mo? Anong bayad mo dun sa sa gulong? Thank you. Ito sabi sa inyo. Sure. Hey guys, pahinga na ako. Ang gula ng kwarto. Yung jacket din ako na mga gamit. Ito na tapusin ng vlog. Maraming salamat sa pag-like. Yung lang ako, ride safe. Peace out.